This is the best chicken inasal outside of Bacolod. Yan ang sabi ng karamihan na aking napagtanuman. Sa tagal na napapaibig ay sa wakas atin ang matitimusan. Para ako nasa Bacolod ulit. Pero bago yan ay susubukan muna natin ang isa pang pares usok na hindi yung iniisip mo. Pagkatapos ay may short stop lang tayo sa isang street food na di mo maiiwasan bilhan kapag iyong nadaanan. Di ka napapaibig dyan. Manila Street Food Trip, let's go! Ayan, din tayo magpapares. Good morning! Maaga tayo magpapares din sa isang sikat na paresan din sa Maynila, ang Sunset Over Pares. Located laang din malapit sa Rojas Boulevard. Kaya rin Sunset Over Pares kasi Manila Bay. Siyempre, maganda ang sunset dyan. Pero hindi yan ang pinakakilala din. Ang kilala din ay Pares Usok style. Bakit Pares Usok? Ay di yan, sakit sa mata na usok. Ang ginagamit nila ay gato sa pagluto ng kanilang pares. Yan, mga bikers, din nakain. Yan, sir, good morning. Nasaan tayo ngayon? Po. Nasa Cuarteles Street po, Sir Vita. Kailan nagsimula ang Sunset Over Pares? Mga ano pa po, before pandemic pa po. Before pandemic. Bakit Sunset Over Pares ang pangalan niya? Kasi po, Sir, ano po, kapag paggabi na po, lumalabas po yung araw dun sa may nasisinagan po dito. Magkano yan? 80 only rice, Sir. Only rice. May gulay na rin yun. Opo, only rice, only gulay, only sabaw. Pati only gulay? Opo. Ayan. Tapos sino mga usual customers nyo dito? Ano po, iba-iba rin po. Marami rin pong vlogger dito, Sir. Tapos open din kayo ng anong oras ang mga 24 hours po. 24 hours. Bali may ano rin po kami dito, Sir, chicken. 100 po only rice with soft drinks. Chicken? Fried chicken? Opo, 100 only rice with soft drinks. Kaso lulutuin pa lang, Sir. Pagka kada palitan pa lang po. Kaya may nakita tayong customer dito. Abalahin natin konti. Idol, ano pangalan mo? Dilito Randy po. Ba't ka kumakain dito sa Sunset Over Pares? Solid po dito, boss. Masarap po. Gaano ka kalimit kumain dito? Halos every pupunta pa ako sa MOA. Dito po ako galing. Ano ba kayo, nagbabike kayo? Ako, nag-bike po. Tapos dito kayo, pagkatapos ng bike, dito kayo kumakain? Ako, para busog po tangke. Sino mga kasama mo? Pakilala mo? Ayan po, ito po yung mga pogi. Ang baka naman, boss. JC Santos. Pumunta po kayo dito, masarap po ito. Punta na po kayo. Yan, our first taste of Sunset Over Pares. Yan, so may gulay, tapos may mga beef chunks. Hindi siya yung kutkutin style. Yan, yung sabaw niya. Yan, so yung parang nilaga style yung sabaw niya. Pero yung kulay, mukhang malasa. Try muna natin yung sabaw. Wow, uy, may konting anghang ako nalasahan Parang konting anghang na peppery style. Tapos malasa yung sabaw niya. Wow, pero syempre, in my experience tulad ito Sunset Over Pares, yung Jim's Pares, yung Pares Usok style, ang sekreto dito, bago ka kumain, kalimutan mo muna yung original na Pares na yung malapot, saka mastar anisa, saka masarsa, saka yung mga kanto Pares. Kasi ibang-iba talaga yung lasa niya, ibang-iba yung style. Ito more of a beef nilaga na napakalasa. Tapos, natin sa kanin. First bite. Thank you, Lord. Yung karne niya, tamang-tama lang yung lambot. Malambot siya. Tapos yung sabaw, malasa talaga yung sabaw. Na-surprise ako. Lagyan lang natin ng konting kalamansi. Toyo, hindi ko nalalagyan. Okay na sa akin yung lasa. Tapos, lagyan natin ng konting bawang. Tapos din, yung style talaga, nilalagyan ng hot sauce. Yan. Yan, sarap nung lagyan ng kalamansi. Ang maganda din kasi nga only soup, saka only gulay, only rice. Pwede kang makarami. Tapos 80 pesos. Sulit na yun. Hindi ko lang sigurado kung sino nauna, kung Sunset Over Pares o Jim's Pares, depending on who you ask. Siyempre may kani-kanila silang kwento kung paano sila nagsimula. Ang maganda din dito sa Rojas Boulevard, maraming nagja-jogging, maraming nagba-biking, kaya di na sila kumakain. Pero ito,
pleasantly surprised ako. Kakaiba yung lasa niya. Siyempre, iba pa rin yung lasa sa kasarap ng pares na Retiro style. Tsaka yung mga kanto pares, nakakasanayan natin. Pero, kung i-enjoy mo to for what it is, okay na lambot na baka, chunky, tapos malasa na sabaw, tapos mura 80 pesos, tapos unlimited soup, unlimited gulay, tapos unlimited rice, ay sulit na sulit na. See you sa next one. Yeah, I am. This guy's on Facebook. It's the only one I ever subscribe to. I don't subscribe to anybody. Wow. Yeah. That's a privilege. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Nakakuha pa ka ng paalam. Thank you so much. Where are you from? California. California. Eureka. Northern California by the Oregon border. Not down Southern California. Ako yung nagpo-food trip din sa Binondo. Nakita ko rin pusit. Ay napaibig. Ang pwesto niya, yan, nakapwesto siya din sa tapat ng Lord's Toast Bakery. Bale, 3 klase. 2 tig-10, tapos isang 20. Ang kukunin natin, yung madaling ipang-sausaw sa suka para hagip ang sibuyas. Pareho lang are, yung 20 lang ay mas malaki sa mas madami. Are na lang bibili natin, are yung isang 20. Are may titimusan lang sa dyan natin. Araw-araw kayo dito sa pwesto na to o umiikot lang kayo? Sabado at Linggo. Anong oras? 12 hanggang 10 p.m. daw. Ayan, ari daw si Madam ang may-ari. Sabi ni Madam, pampatibay daw ng relasyon. Sabi ko yung matibay ng relasyon namin dalawa na rin. Yan, ilalak daw lalo ni Madam. Masipag tong anak ko. Matagal pa ako magtitinda ng pusit kasi ang target nito, nurse. Ay, Neng, mag-aaral mabuti. Yan. Yun. Siyempre, nagbigay tayo ng tip at kadami natin sibuyas ang kaduha. Di ka napapaibig dyan. First bite. Thank you, Lord. Sarap ng sibuyas. Yung tamis. Kasi yung suka niya, siguro may asukal. Tamis saka asin. Tapos ang sarap ng pusit. Kung napapaibig ka o namimiss mo ang Bacolod Chicken Inasal at narinig ka sa Maynila, ari daw ang highly recommended din ang Bacolod Chicken House Express. Highly recommended by Chef JP Anglo himself. Ang tagal ko nang gustong timusan na rin. Finally, matitimusan ko na. At medyo malaki yung kainan niya. Tapos sa maganda, yan, may parking spaces din eh. Nakapark kami ng ayos. Yan, nari ang menu nila. Ang sa akin ay saka isol, yun ang paborito ko talaga sa mga inasal. Kaya ay siya yung petso sana, kaso wala pa daw yung petso. Kaya tingisa na lang kami ng tapos sa akin ay isol, taka syempre, garlic rice. Yan, yun ang mga isol. Nakasalang na. Sa wakas, matitimusan ko na rin ang Chicken House Express din sa Manila. Yan. Ari daw, same family nung Chicken House sa Bacolod. Yun yung nasa listahan ko noon nung ako yung nagpunta ng Bacolod. Hindi ko lang napuntahan. Kaya dito na natin finally matitimusan. Na-miss ko ang Chicken Bacolod Inasal. Yan. Tapos syempre, isol. Gagawa tayo ngayon ng malupitang sausawan. Kalamansi, sili. Yan ang natutunan natin sa Bacolod eh. Sukang sinamak, tapos kaunting toyo. Yan.
Tapos, naghugas na tayo ng kamay, tayo ay magsasakol. Yan. Gusto ko munang timusan ng walang sausawan. Gusto ko matimusan ko ano lasa talaga ng pinaka-chicken niya. First bite. Thank you, Lord. Wow. Yung flavor profile niya, nandun yung konting asim, pero a little on the salty side. Yung chicken niya, really moist, really juicy. Tapos itong pinakabalat, crispy, almost like fried chicken. Sarap nga yan din sa sausawan. Kaya buti na lang yung sausawan ko ay mas maraming suka kaysa sa toyo. Tapos syempre, tayo ay mag-chicken oil yan sa kanin iyan. Sa chicken. Tapos gagayahin ko lang si Chef JP. Pag kumakain din inaasnan ang garlic rice. Yan. Sabi nga nila, do as the locals do. Pipila sa tayo din Sausaw sa sausawan. Garlic rice with the chicken oil. Para ako nasa Bacolod ulit. Yung lasa niya, saka yung pagkakaluto niya, parang ano siya, parang yung Bernadette, which is one of my favorite na inasal sa Bacolod. Isol, mas maliit lang yung isol niya kumpara dun sa yung sa nakain ko sa Aidas. Ganun din. Crispy skin, tapos juicy yung puwet, tapos yung crunch from the cartilage. Yung chicken niya, medyo kumbaga tama lang yung yung laki. Mas masarap sana rin kung mas malaki. Pero yun, kaya tayo may extra isol. And hopefully may tira si Aisha. Nangangasabi mamaya. Iyan na nga, sinasabi sa hula ay di sa Ed. Kaso ang inaasahan kong tira-tira na mukhang hindi mangyayari. Ay, sarap na sarap din siya. Ay, di yan ang kinalabasan. Nag-extra pa. Ang dahilan ni Aisha, matagal naman daw kami bago makabalik din Pero hati na kami din sa extra na rin. Obvious naman siguro na nasarapan kami din mukhang mas masarap pa rin. Yan. Tapos, lagyan natin ng sili pampagana as if kailangan pa natin ng dagdag na pampagana. Kaya again, kung napapaibig kayo sa chicken inasal o namimiss nyo ang inasal sa Bacolod at narinig kayo sa Maynila, try nyo din Chicken House Express. Pero hindi pa natatapos ang food trip natin din click nyo naman dito, Makati Street Food Crawl naman tayo. And of course, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.